Pagsisimula ng ating kwento ay nagpapakita ng isang eksena sa loob ng isang bar o nightclub. Isang babae ang nag-aalok ng inumin kay Brother Yang. Pagkatapos nito, sinabi ng isang lalaki sa babae na binugbog niya ang boyfriend nito. Ngunit, sinabi ng babae na hindi naman daw niya boyfriend iyon, kundi isang spare fallback lang. Ang babae ay niyayakap ni Brother Yang na may suot na leopard print shirt. Masayang-masaya si Brother Yang dahil sa tingin niya ay hindi nasayang ang pagbili niya ng mga damit at bag para sa babae. Sabi ng babae kay Brother Yang na hindi niya kaya. Pagkatapos, sinabi ni Brother Yang na ang isang lalaki na si Han Hao ay kawawa dahil hindi pa man niya nahahawakan ang kamay ng babae. Ngunit sinabi ng babae kay Brother Yang na nilalaro nito ang kanyang puso. Sinipa ng malakas ng ating bida na si Han Hao ang pintuan ng bar, nagbigay ito ng malakas na sounds at impact sa pintuan ng bar. Sumisigaw si Han Hao, "Yang Hua, kaiyahiyang ka. Lumabas ka at mamatay." Sinabi ni Yang Hua, "Ikaw pala to, bata." Pagkatapos, sinabi ni Han Hao kay Yang Hua na panahon na para bayaran siya ng doble para sa naunang kahihiyan. Ang sumunod na eksena ay nagaganap sa labas ng Night Blossom Jasmine 5-star Hotel. Isang lalaking nagngangalang Han Hao, isang senior university student sa Qingshui City, ang nagpapakilala sa sarili at nagpapaliwanag na dahil sa mga pagkakamali niya, hindi siya nakapasok sa isang kilalang universidad. Sabi ni Han Hao na sa wakas ay nakapasok siya sa isang diploma mill school at umaasa sa mga part-time na trabaho para mabuhay. Sinabi ni Xing Jiejie kay Han Hao, "Kapatid Han Hao, habang kumakaway." Nagpapasalamat siya sa langit sa pagbubukas ng kanyang mga mata at sa pagtuloy ng Diyosa na kanyang hinahangad sa high school, si Xing Jiejie, na hindi inaasahang nagpahinga rin doon. Araw-araw, sa dorm, naghahatid si Han Hao ng masarap na almusal kay Xing Jiejie. Nakalagay sa karatula na, "Dorm ng mga babae, hinto ng mga lalaki dito." Dahil sa paulit-ulit na panliligaw, sa wakas ay pumayag ang Xing Jiejie na makipag-date kay Han Hao. May hawak siyang isang supot ng pagkain. Naglalakad si Han Hao at Xing Jiejie sa gabi. Si Han Hao ay may suot na sweatshirt na may larawan ng isang lobo. Mukhang kinakabahan siya. Si Xing Jiejie ay mukhang tahimik at seryoso. Si Han Hao nahihiya. Namumula ang kanyang mukha, may pawis o luha sa kanyang mata, at nakapikit ng mariin ang kanyang bibig, na parang pigil na pigil sa kamay na gusto ng hawakan ng kamay ni Xing Jiejie. Sinabi ni Xing Jiejie kay Han Hao na maging mas marangal at hindi siya ganoong klaseng tao. Mukhang nagulat si Han Hao at napaiyak sa sinabi ni Xing Jiejie. Susunod na linggo ay ang kaarawan ni Xing Jiejie, kaya naman nagtipon si Han Hao ng sapat na pera para bilhan siya ng branded na bag na matagal na niyang gustong bilhin. Sigurado siyang mapapasaya niya si Xing Jiejie. Si Han Hao ay naglilinis gamit ang mop. May narinig si Han Hao nagsalita sa kwarto na babae ang nagsasabi na, "Hahaha, Kuya Yang, ang sama mo naman." Sinabi ng isang lalaki na, "Hindi doon." Pagkatapos ay sinabi ni Han Hao, "Oy, may magandang palabas." May pagkamanyakas ang dating bida at mukhang interesado si Han Hao kaya silipit siya ito. Nakita niya na si Xing Jiejie at Yang Hua, naging narinig niya na sinabi ni Xing Jiejie kay Yang Hua na huwag mag-alala. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yang Hua na isara muna ang pinto. Sinabi ni Yang Hua na siya ay isang manloloko at dapat na maging inosente. Mas panabik ang ganitong paraan. Si Han Hao ay nagtatanong, Xing Jiejie." Pagkatapos ay nagtanong siya, "Ano bang ginagawa ninyong dalawa?" Nagulat at nag-aalala si Han Hao, binuksan niya ang pinto. Tinulak niya ito ng sobrang lakas na galit na galit. Nagulat si Xing Jiejie nang makita si Han Hao. Sinabi ni Yang Hua kay Xing Jiejie na sumama sa kanya si Han Hao. Hinawakan ni Han Hao ang kamay ni Xing Jiejie at sinagawan ng malako. Pagkatapos ay sinipa siya ni Yang Hua at tumalbo at tumamang napakalakas sa pader at natamba. At napahiga siya sa saminto at tinapakan ng malakas ang ulo ni Han Hao. Sinabi ni Han Hao kay Yang Hua ay, "Ikaw." Pagkatapos ay sinabi niya, "Saan ka nanggaling, mga bata? Nangangahas kang manmanan ang mga matatanda at sirain ang aming magandang panahon. Pagod ka na mabuhay." Sinabi ni Han Hao na ako ang boyfriend niya. Pagkatapos ay sinabi ng isang matandang lalaki, "Babe," habang naninigarilyo. Nagtatanong si Yang Hua kay Han Hao, "Sino ba talaga ang habol mo?"
Pagkatapos ay sinabi niya, si Jia ay lagi ng babae ni Kuya Yang. Nagulat at naguguluhan si Han Hao sa sinabi ni Xing Jia. Si Yang Hua ay nakahawak sa baywang ni Xing Jia at nagsabi, nakakapanghina ito, uminom tayo. Nakahandusay na nakatuwad sa sahig si ang dating bida na si Han Hao nangangakit nakakuwam ang kanyang kamay habang umaiyak na kalawo ang kanyang lipon na parabang bata. Sinabi niya sa dalawang magjowa manloloko, pagbabayaran ninyo ito, habang nakahipit ang kanyang ngipin sa galit. Pagkatapos ay naglalakad siya nakabilugan ng buwan sa gitna ng kalsada na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos sa sobrang malas niya nabuhusan pa siya ng tubig sa buong katawan. Isnag matandang babae ang nagsasabi kay Han Hao na, bulag ka ba? Hindi mo ba ako nakita na nagtatapon ng tubig? Pagkatapos ay tinanong ni Han Hao sa matandang babae, anong ginagawa mo sa gitna ng gabi? Biglang may nagsalita sa kanyang likod at bigyan siyang napalingon sinabi ng matandang lalaki binata, mukhang malas ka. Habang basang-basta ang kanyang muka, pero ang matandang lalaki ay nag-aalok ng serbisyo upang alisin ang malas ng isang tao gamit ang koi sa halagang 100 kwai, yuan. Isang tao ang nagsabi na alam niyang manloloko ang matanda pero nakakaawa pa rin itong manloko sa gitna ng gabi. Sinabi ni Han Hao na mayroon lamang siyang 10 kwai, yuan. Napahawak sa balbas ang matanda kung tatangapin ba niya. Nagulat si Han Hao at napatingin sa kanyang kamay na may hawak na pera. Bigyang na lang ito ng kinuha ng matanda habang humiim ito ng alak. Hinawa ng matanda ang liig ng acting bisa at may nilagay na kung anong bagay sa kanyang liig sumigaw ni Han Hao na, masakit. Mukhang may maliit na bagay na lumalabas sa leeg ng binata. Bigla na lang ito nang lumawanag. Nagtataka ang binata kung bakit bigla na lang gumaling ang sugat niya. Naramdaman din niya na mas malakas siya. May asul na apoy sa paligid niya. Tinatanong ni Han Hao ang isang matandang lalaki, hoy, anong klaseng tao ka? Masayang nagsasabi ang matandang lalaki, magaling. Makakainom na naman ako. Mukhang nagtataka siya kung ano itong screen na lumabas na may kasulat na, Beep. Host, Han Hao. Age, 21. IMMORTALIZING score, 0 points. Level, mortal. Merits, none. Mission, none. Achievements, none. May nakasulat sa isang screen, beep. System already finished fusing with host. The strongest IMMORTALIZING system is finished loading. May narinig siyang nagsalita at sinabi ng nagsalita, tingnan natin. Isa pang malas na kaluluwa. Masyado akong excited. Ito pala ay napakalaking mata. Sinabi ng napakalaking mata, nakikita ko ang kahinaan mo. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Naririnig niya ang isang kakaibang tunog at nagtatanong siya kung sino ang nandyan. Nagtataka ang dating bida kung bakit binigyan siya ng isang matandang lalaki ng isang katangahan sa pagkakataong ito. At nagsabi si Han Hao na, ano ka ba? Nagpapakita ang isang makapangyarihang nilalang. Ang nilalang ay nagsasabi kay Han Hao na hindi niya alam kung sino siya at tinatawag siyang mortal. Si Han Hao ay nagulat at nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ng nilalang na sila ay nagsama na ngayon at ito ay isang symbiotic na relasyon. Isa palang cute na nilalang ang nagsisalita na nagpapakilala ng sarili bilang ang immortalizing system o baba bilang palayaw. Nakatingin si Han Hao sa cute na nilalang na may ekspresyong nagtataka. Galit-galit si Han Hao, baba, ang immortalizing system. Sinabi ni Han Hao na hindi niya gusto ang pagsasama nila at ayaw niyang tawaging, baba, ang sistema. Sumagot ang sistema na hindi ito posible dahil kung iiwan siya ng sistema, mamamatay siya. Nang dilim ang mukha ni Han Hao sa biro ng immortalizing system. Natatakot ang binatilyo dahil sa sinabi ng sistema na mamamatay siya kung iiwan siya nito. Tumawa ang sistema at tinawag siyang, walang kwenta, dahil sa takot nito. Patuloy na pagtatalo ni Han Hao at ng immortalizing system. Sinabi ng binatilyo sa sistema na, umalis, at mawala na. Ang immortalizing system ay nagbabanta kay Han Hao. Sinabi ng sistema na si Han Hao ay isang, walang galang na hanggal, at marami ang gustong makuha siya. Sinabi rin ng sistema na lalabag ito sa mga patakaran at ipapakita nito ang kapangyarihan nito. Ang dating bida bigla na lang naging mabilis tumakbo na nakakaranas ng spiritual na hangin.
Nagtataka siya kung ano ito. Bigla na lang siyang umalon at lumilipad sa isang gusali. Nagukat ang madentang lalaki na nakahubad na nasa labas ng bintana. May nagsabi na umuwi ng maaga ang kanyang asawa mula sa trabaho. Ang asawa ay nagsasabi na natapos niya ang trabaho ng maaga at masaya siya. Pagkatapos bigla na lang may lumabas na kidlat sa kanyang kanang kamay. Na tinawag na Sudden Thunder nang ito ay nakawala. Tumama ito sa bintana na sobrang lakas ng Sudden Thunder na nilabas ni Han Hao. Nagdulot ito ng pagkasira at pagkawasak ng bintana. Nagulat ang lalaki dahil nasa ika-11 palapag siya. Pagkatapos may nagtanong kung sino ang nasa likod ng pangyayari. Pagbagsak ni Han Hao na putsura siyang isang ibon. Nakita siya ng kapitbahay niya, Mr. Wang, at nagulat. Ang lalaki ay humihingi ng tawad at nagpapaliwanag na may nakita siyang lumilipad. Naguguluhan si Han Hao kung nanaginip ba siya o hindi. Pagkatapos ay tinanong siya ng isang tinig kung naiintindihan na ba niya ang kanyang kapangyarihan. Nagdududa pa rin ang lalaki kung totoo ba ang lahat ng nangyayari. Ang sistema ay nagsabi na ang mga kakayahan mo Han Hao ay hindi pa gaanong malakas, at marami pang mas malalakas na kakayahan ang maaari mong makuha kung magpapatuloy ka sa paggamit ng sistema. Ang sistema ay nag-aalok kay Han Hao ng pagkakataon na hilingin ang kanyang pinakagusto. Ang sistema ay naghihintay ng kanyang kahilingan. Sinabi ni Han Hao na humihiling siya paghihiganti kay Yang Hua at Xing Jiejia. Nangangakit at nakatikom ang kanyang kamao. Ang sistema ay nagbigay ng isang bagong misyon kay Han Hao, talunin si Yang Hua, at gawin siyang lumuhad at magsisi. Ang gantimpala ay 15 immortal points, ngunit ang parusa ay ang pagiging ultimate loser at hindi na mababago ang kanyang kapalaran. Dahil sa takot ni Han Hao, binigyan siya ng sistema ng isang sprouting rabbit headband na may durability na 1/1. Ang sistema ay nagsabi na madaling hulaan ang nais ng mga mortal. Si Han Hao ay tumatanggi na isuot ang sprouting rabbit headband, dahil sa tingin niya ay para ito sa mga bata at nakakahiya. Ipinaliwanag ng sistema na ito ay isang accessory na magpapataas ng kanyang agility, at kailangan niyang tapusin ang misyon sa loob ng 90 segundo. Si Han Hao ay nag-aalala na maapektuhan ang kanyang pagkalalaki. Sinabi ng sistema na ang pag-aalala siya sa kanyang pagkalalaki ay hanggal dahil sa mga pinagdaanan na niya. Pagkatapos ay sinabi ng sistema na sa pakikipagsosyo sa kanya, makakamit ng niya ang kataas-taasang kapangyarihan. Determinado si Han Hao na mabawi ang kanyang dignidad at kinuha ang headband. Nagpapahiwatig ito ng pagbabago sa kanyang saloobin at paghahanda para sa susunod na hakbang. Ang sumunod na pangyayari ay nagpapakita na si Han Hao nasa isang bar o club. Mukhang seryoso ang kanyang ekspresyon. Maraming tao ang nakatingin sa kanya. Si Han Hao ay hiwakan ng 3 lalaki. At tinanong siya ni Yang Hua kung nandito kiba para dilaan ang aking sapatos. Sinabi ni Han Hao na si Yang Hua ay maraming sinasabi para sa isang taong nagtatago sa likod. Sinabi ni Yang Hua na kung may makapangyarihan man na makasakit sa kanya, ituturing niya itong pagkatalo. Inutusan niya ang kanyang kasamahan na tapusin nila si Han Hao. Handa ng saktan ng mga lalaki si Han Hao, ngunit pinigilan niya sila. At humuwag siya kakanyang noo. Nagtataka ang lalaki kung ano ang hawak niya sa kanyang kamay, utay-utay nang sinusunod ni Han Hao ang headband at nagnasuot na ng acting diba ang headband. Tumawa si Yang Hua at sinabing gusto niya ang mga kakaiba, pero hindi siya interesado sa mga lalaki. Isang lalaki ang nagkomento na, ang sama mo, Brother Yang, huwag mong gawin iyon. Naghahanda na si Han Hao sa bilag na 3. Mukhang naiinis siya, at namumula ang kanyang pisngi. Tinatawag siyang tanga, manyak, at nakakasuka ng mga tao sa paligid niya. 2. Tinuwanan siya ng lalaki at tinawag siyang manyak. 1. Tumakbo ng napakabilis si Han Hao papunta sa 3 lalaki, na parang si Flash. Nagulat at napatunganga ang 3 lalaki sa bilis ni Han Hao. Sa sobrang bilis ni Han Hao hindi man lang nila naramdaman na nasa likod na nila si Han Hao at hindi man lang nila naramdaman na pinaulanan na siya sila ng maraming suntok na tumama sa kanilang muka. Tumaba ang 3 lalaki sa lakas at kami ng suntok ni Han Hao habang tumutulo ang dugo kakaliwang kamay niya. Tulog ang sipon ni Yang Hua sa dulat at bilis nangyari na kanyang mga tauhan. Susuntukan na ni Han Hao si Yang Hua, biglang nagtanong si Yang Hua kung paano ka naging malakas.
Sinuntok na ni Han Hao si Yang Hua, sa sobrang lakas ng suntok ni Han Hao bumaon sa pader ang ulo ni Yang Hua. Nagsabi ang system na mayroon na lang natitirang 30 segundo sa isang item. Nagtanong si Han Hao kung ang pera ba ang pinakamahalaga. Nagalit si Han Hao dahil akala ni Mo Yang Hua na kaya mo gawin ang gusto mo dahil may pera ka. Pinaulanan ni Han Hao si Yang Hua ng sunod-sunod na suntok sa muka. At nagsabi ang system na tapos na ang oras. Sobrang sana ng muka si Yang Hua, sinabi niya sa kay Yang Hua. Nalumuhad at tawagin siyang daddy, kung hindi ay patuloy niya itong sasaktan. Nagsasamo ang lalaki na tigilan na siya. Lumuhad na si Yang Halua at nagmakaawa na huwag na siyang saktan pa. Nag-alok siya ng pera. Sinabi ni Han Hao kay Yang Hua na huwag bumalaw at kukunin niya mismo ang pera. Kinuha na ng acting bida ang pera bilang pang-ospital. At tinanong niya ang PIN number nito kaya Yang Hua. Sinabi ni Yang Hua habang nakaluhod sa harap. Ni Han Hao na walang PIN ang card, swipe lang daw. Napalingon si Han Hao sana natatakot na si Xing Jiejie. Iniwasan niya ng tingin si Xing Jiejie, naglakad at umalis. Nagsabi ang system na kumpleto ng host ang misyon sa pagpapaluhod kay Yang Hua at pagsisisi nito. Magbibigay na ng reward ang system. May hanina-hinalang tao ang sumusunod sa acting bida. May iniulat ang kaina-hinalang lalaki sa kanyang boss tungkol sa isang sitwasyon.